nag-request si Inday Sara April 14. April 14. So that's what 10 days ago. So inapprove yung request ni Inday. Same day naaalis siya. Same day naaalis siya. Tapos yung same day naaalis siya, sinabi pa kung saan siya mga pupunta. Napakadelikado nun. Bilang isang leader ng bayan, syempre hindi naman public yung pag-a-apply niya kung saan siya pupunta. Hindi naman siya nag-apply sa taong bayan. So hindi dapat malaman ng taong bayan kung saan siya pupunta. Kasi nga, napakadelikado rin para sabihin mo kung saan pupunta yung eksaktong pupunta yung vice presidente. Kasi dalawa lang yan, i-deny mo or hindi mo i-deny. So, inano niya, ipinreskon nila kung saan pupunta si Inday Sara. Anong purpose nyo? Para ilabas pa yan sa taong bayan. Alam naman natin na buwan-buwan umaalis si Inday Sara dahil pumupunta siya sa kanyang tatay. Paikot-ikot man lang silang mga pamilya na pumupunta diyan sa dahig. Kung itong si Inday Sara, mga bossing, kung itong si Inday, wait lang. Kung ito si Inday Sara, pupunta ron dahil bibisitahin niya yung tatay niya, lalo na yung confirmation ng charges, confirmed na yung mga charges ni Pangulong Duterte. So, kailangan magpunta ni Inday Sara doon. Paikot-ikot man lang sila. Si Inday Sara, si Baste, si Pulong, tapos si tawag din? Si Pulong, si Kitty, sila man lang yan. Namatay na si Bong Duterte. So, mas maikli na ngayon. Mas maraming beses na silang pupunta versus noon na ilang buwan bago sila bumalik. Pero ngayon, dahil ilang weeks lang yung bawat isa sa kanila, mas mabilis yung ikot nila. Pinadala niyo yung tatay niya dyan sa ibang bansa tapos ayaw niyong umalis siya. Sana hindi niyo pinadala. So ito, hindi daw pwedeng secret yung mga lugar na pupuntahan ni BP Sara. Dapat secret yun. Vice Presidente yan, pangalawa yan sa pinakamataas pag pumupunta si Pangulong Marcos sa ibang bansa, hindi nyo rin naman sinasabi sa tao kung saan-saan. Doon sa mga bansa na yun siya pupunta Basta malalaman na lang natin, pupunta siya sa Amerika, pupunta siya sa ganito. Pero at saka isa pa, itong travel ni Inday Sara, hindi naman ito official travel Personal ito. If personal yung travel, walang gagamitin na pera ng gobyerno na dito sa travel na to. Dapat hindi nyo dinidisclose kung saan siya pupunta. Personal nga Di ba? Tanginang yan. Bobo talaga to si Claire Castro Tinanin nyo. Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Private travel yan. Pera niya yung gagamitin dyan. Tapos pupunta siya sa tatay niya, which is a private affair. So dapat, inaano nyo pa rin yun. Dapat nilalagyan nyo pa rin yun ng importansya. Kayo nga sa private na ginagawa ni Bongbong Marcos ayaw nyo rin sabihin kung ilang beses siya nagjajakol Hindi nyo rin sinasabi kung ilang beses siyang bumabatak. Hindi nyo dapat sinasabi kung ano yung basta magbabakasyon siya sa Ilocos. Tapos ganun lang yun. Dahil nga ito si Inday Sara, lalong-lalo na yung travel na yan is private. Hindi dapat nilalabas yan, lalo na sa press con. Kailan pa nangyari ng isang vice presidente yung pag-approve ng travel authority ng isang vice presidente ipinress con ng Malacanang? Ginawa ba ni Pangulong Marcos yan? Ni Pangulong Duterte yan kay Leni Robredo? Hindi naman. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. Can we confirm? Yun, itatago yung mga bagay-bagay na nais niya itago. Tanga. Nagpaalam siya sa inyo para pupunta siya sa mga lugar na ito. Ibig sabihin, pinaalam niya sa inyo. Bakit mo ipapaalam sa tao? Pinaalam naman niya sa inyo. Sa pagpapaalam naman niya sa inyo, specific naman yung nilagay niya doon. Sa inyo naman siya nagpaalam, hindi naman sa tao. Bakit sinabi niyo pa sa tao kung saan siya pupunta? Sobrang delikado nun. Hindi pwede yun. Kasi pwedeng paghandaan kung sino. Halimbawa, may assassin kayo sa ganitong lugar. Pupunta siya sa dyan. Walang due na yan. Kasi nga, kapag kasi Inday Sara, hindi nyo pinreskon yan, yung travel authority niya. Tapos pumunta siya doon. At may nangyari sa kanyang masama. Hindi kayo pwedeng sisihin. Bakit? Kasi kami lang ang nakakaalam kung saan siya pupunta Tapos papapatay namin siya. Versus, pag pinaalam natin sa sambayan ng Pilipino kung saan siya pupunta at may nangyari sa kanyang masama. Hindi na kayo lalo pwedeng sisihin. Or pwede na kayong mag-hire ng someone para tirahin siya. Bakit?
Kasi alam ng marami kung saan siya pupunta. Hindi lang naman kami nakakaalam kung saan siya pupunta. Kasi kung kami lang nakakaalam kung saan siya pupunta at na-assassinate siya doon, kami nagpa-assassin sa kanya. Pero kung maraming nakakaalam kung saan siya pupunta at na-assassinate siya doon, hindi kami yan. Madami nakakaalam eh. Gets nyo? When did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 4, Kontakin mo, inireport niya. Nag-a-apply si Inday Sara para pumunta sa Hague. Ni-report niya. Ginagawa ba yan noon? Kasi nga ganito. Ang gusto kasi nilang pick up ng tao dito, pasyal na naman ng pasyal yan. May impeachment tapos namamasyal. Tanga, hindi siya doon namasyal. Dahil gusto niya. Namasyal siya o pupunta siya doon dahil kailangan siya doon. Yung tatay niya, nandoon. Kung sabi ko nga sa inyo, ayaw niyo pala siyang aalis. Hindi naman aalis yan si Inday Sara kung hindi niyo pinadala yung tatay niya ron eh. Pauwiin niyo yung tatay niya dito para hindi na umalis yan. Ikaw kaya, padala ko yung tatay mo dun sa impyerno. Hindi mo papupuntahan yung Claire Castro. ang kanyang pag-apply o pag-request for travel authority. Her recent statement says it's a last-minute approval, and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Mantakin mo. Hindi ka magdududa nun. Nag-apply ka 14 pa. Ang alis mo, 24. Tapos, 24 na nila approve yung travel authority, yung travel, in-approve yung travel request mo. Anong tawag doon? Mislook na naman? Putang ina ninyo, lahat na lang na mislook ninyo. Kanito, kasimple-simple. Pwede nga, pagtanggap nyo yan, pipirmahan nyo lang kagad, ganun kabilis. Pinatagal nyo pa ng ilang araw. Anak ng tinabay, ganyan kayo ka-incompetent. Pag-approve lang ng leave, hindi nyo pa magawa. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Hindi ganyan ang gusto niyang palabasin. Putang ina ninyo, kayo gumawa nun. Nag-apply siya ng 14. In-approve nyo kung kailan araw siya aalis. Tang ina ninyo, hindi yun yung gusto niyang palabasin. Ginawa nyo yun. Kayo gumawa nun eh. Hindi naman siya nag-approve kayo eh. So whether palabasin niya yun or hindi, in-apply ng April 14, in-approve nyo ng araw na aalis na siya. Sinong gumawa nun? Si Inday Sara? Sinong may gusto magpalabas nung ganun? Si Inday Sara? Tanginan to, bobo. Tanga ka talaga, Claire Castro. Putsang ina, pinuno ka talaga ng katangahan sa buong mundo. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. A day before. Bakit ito? Mismong araw. What happened? Sinadya nyo o hindi? Sabihin mo na lang kasi nagkamali lang na overlook. Sorry, VP. Ano na lang? Kung hindi mo kayang i-move, total na, revocable naman yung mga flights na yan. I-move mo lang kung marami ka naman pera. I-move mo na lang. Sorry na mislook namin. Sobrang busy kasi ni Bongbong. Ilang araw? 10 araw. Ilalabas mo. Yung a day before, okay. Magagamit mo pa rin yung kasi bukas ang alis mo. Pero yung same day? Anong isipin ng tao? So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record. Utang ina, bobo talaga. Hindi ito usapin ng tinanggihan nyo si Inday Sara. Ang reklamo dito, inapprove nyo na nga same day nung flight niya. Ha? Kasi she has to show proof sa immigration dito eh. Kasi katulad ako, pag aalis ako ng bansa, tatanungin ako ng immigration officer sa Pilipinas, empleyado po ba kayo ng gobyerno? Kasi kung empleyado ka ng gobyerno, papakita ka ng travel authority. Pag sinabi ni Inday, ako si VP Sara, ma'am, nasan po yung travel authority ninyo? Wala, hindi in-approve hindi kayo pwede lumabas. O kaya, in-approve, pero kanina lang kasi in-approve, wala akong hindi ko pa hawak yung dokumento. Ay ma'am, hindi pwede yun. Ma-offload ka ngayon. Kaninong kasalanan yun? Usapin ba yun ng lagi naman ina-approve? Wala naman talaga kayong karapatan na pigilan siyang bumiyahe. Wala man siyang kaso. Wala kayong karapatan na pigilan siyang bumiyahe. Karapatan ng bawat Pilipino ang bumiyahe. Ang question dito, in-approve nyo sa mismong araw na aalis siya. Kaninong kasalanan yun? Kay Inday Sara pa din? Kung ako talaga ang mainstream media dito, tatanungin ko, ma'am, hindi yun ang issue Hindi naman niya nirereklamo na dininay nyo. Hindi naman niya sinabi na dininay nyo Ang sinasabi dito, in-approve nyo kung kailan aalis na gawin ko sa'yo yun, ma'am. Okay lang sa'yo? Gawin ko sa'yo yun. Aalis ka na ngayon. Tas hindi mo alam kung pumapayag ako o hindi. Tas kung kailan, ngayon na yung flight ko,
Doon mo pa lang ako pinayagan. May gana ka pang umalis nun, ma'am. Ang inan to, tanga. Na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon, na siya'y tinanggihan. So, para Hindi nga yun issue po, kinang ina mo, bobo. Hindi nga yun ang issue eh. Ang issue nga po, ang issue nga is in-approve nyo last minute. Ina-approve nyo naman pala before ng 1 day before yung kanyang travel date. Bakit ngayon last minute? Anong nangyari? Yun lang ang ipapaliwanag mo, Claire Castro. Puta, gaano ba kakapal yung bungo mo para hindi mo maintindihan yan? Malayo ba yung tinatravel ng information papunta sa utak mo sa sobrang tanga mo? Yun lang naman ang tanong, bakit sumablay ngayon? Dati 1 day before, bakit ngayon same day? Ano nangyari? sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, ng Tangina, ikaw na nagsabi kanina eh. Ina-approve nyo before, 1 day or a day before ng kanyang travel date, ina-approve nyo na eh. Ngayon, kung kailan dapat nasa airport na siya, hindi nyo pa pupunta ba ako ng airport kung wala pa yung travel yung travel approval ko? Syempre hindi. Mamaya magpunta ako ng airport tapos hindi nyo i-approve, paano ko aalis? Ganun din. Mukha naman akong tanga nun, hindi ba? Ang bobo mo naman. Napaka-kitid naman ang utak mo para si Inday pa rin na may kasalanan nito. Hindi na nakaalis yung tao. Siya pa rin ang may kasalanan nun. Kayo nag-i-issue ng travel request. Oo, tangin ng gobyerno na to, bobo talaga. Ganito ang mga tao sa gobyerno. Wala talagang pag-asa sa Pilipinas. Papunta talaga tayo sa impyerno. nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng Kasi we are talking about a vice president. Syempre naman siguro ikaw bilang isang kaya ka nga may security detail eh kasi may threat sa buhay mo and there's always an active threat sa buhay mo being number 2 ka in power. Oo, sobrang delikado. Ngayon, kung i-divulge mo yung mga impormasyon na saan siya pupunta, anong sasakyan niya eroplano, saan yung dadaanan niya. I mean, ano yun? Parang pinapahamak mo naman siya nun. Nagre-request man lang siya na baka naman pwede, wag niyo na sabihin. Kasi in confidence and dahil proseso, kailangan ko talagang sabihin sa inyo kung saan ako pupunta. Pero hindi nyo naman kailangan sabihin sa buong mundo kung saan ako pupunta. Medyo delikado man yan. Baka naman pwede, kalmahan nyo lang. Wag nyo, total, alam nyo naman kung saan ako pupunta. Let's just keep it that way. Let's just keep it that way. Kung halimbawa, sa return date ko, hindi ako bumalik. O yun, pwede nyo nang ilabas. Nag-violate ako doon sa agreement natin Pero, nagpaalam ako sa inyo, ibig sabihin, sa inyo ko lang dinidisclose. Ba't mo kailangan sabihin sa tao? Putang ina talaga itong mga walang utak talaga, no? pala siya dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones issue. Anong kinalaman ng krisis sa Middle East sa pagpapaalam ni Inday Sara sa pagpunta niya sa Europe dahil pupuntahan niya yung tatay niya? Anong significance noon, Claire Castro? Putang ina, bobo-bobo mo naman. Ano ba namang klaseng tao ito, puchaya? Na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanong, Anong problema doon? Wala pa namang kaso. Nasa Congress pa man yan. Wala naman siyang hold departure order. Wala naman lookout bulletin order sa kanya. So bakit mo ikinokonekta yung pag-alis niya dito sa mga kasong kinakaharap niya o sa mga inaakusa sa kanya? Hindi pa nga yan kaso sa hindi pa nga yan kaso sa Senado hindi pa nga umaakyat yan sa anak ng tinapay, Claire Castro, makabanat lang kahit pantanga Abogado kang naturingan tapos putang ina itong mga bagay na ito hindi mo naiintindihan.
Grabe no, matindi talaga ang lahi ng kabobohan nito. Kung kayo ang vice-presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang Oo, hindi naman yun bakasyon eh. Pupunta ako sa tatay ko. Usapan namin magkakapatid na magpapalitan kami. Putsang ina niya, ikinulong nyo na nga yung tatay namin doon ng walang kalaban-laban. Tapos pupuntahan namin, bibisitahin namin. Bawal? Sinabi ni Tory noon, pwede. Bakit ngayon pinagbabawal nyo na? Tsaka wala kang pakialam, Claire Castro. Walang pakialam ang taong bayan. Bakit? Si Inday Sara umaalis sa personal na kapasidad niya. Wala kaming ginagastos sa pag-alis ni Inday. Pero sa pagsasalita mo dyan, putang ina mo, pera ng taong bayan yung ginagamit mo. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang mahiya sa balat mo. Ginagamit mo yung pera namin para magsinungaling harap-harapan sa taong bayan. Ulul ka. nais niya na magbakasyon at mag-world tour. World tour, yes. Tangina world tour, ano yung concert? Gago talaga, no? Gago, no? Sa totoo lang, tangina, ito si Claire Castro, wala na tong wala. Tatakbo daw tong senador, tandaan ninyo. Si Claire Castro tatakbong senador. Putang ina, ilagay natin to sa pinakadulo. Oh, pag may bumoto rito kay Claire Castro, puta mas masahol pa kayo sa mga naniniwala kay Trillanes. Bobo ito, putang ina niyan. Sabi niya siguro, ay, ang daming bobo sa gobyerno, sama ako. Qualified daw siya. Ibigay ang hilig. Lakman tinapay talaga. Tangina, ganyang katangayan ganyang katangayan si Claire Castro, Diyos ko po. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay